Samantala, mga igan hanggang 15 bulalakaw kada oras ang posibleng masaksihan ngayong gabi. Pero pinakamarami raw makikita mamayang madaling araw. At kung ano oras, ibabagi ng saksing si Ivan Mayrina live mula sa Quezon City. Ivan! Yes, Igan, anumang oras ay posibleng may mamataan na daw tayo mga bulalakaw. Pero pinakamarami daw yan sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 4 mamayang madaling araw. Tila nakisama ang panahon ngayong gabi sa mga nag-aabang sa Orionid meteor shower, halo sa pagmumulang direksyon nito na mula sa constellation ng Orion. Taon-taon itong nagaganap sa buwan ng Oktubre at ayon sa Pag-asa, hanggang 15 bulalakaw kada oras ang maaaring makita ng mga nais magmasid. Itong tinatawag nating meteor showers ay isa lamang dun sa mga tinatawag natin ng mga meteor showers sa buong taon. Actually marami yan. Itong month of October ay mayroong tinatawag na meteor showers na tinatawag na Orionids, no? At ito ay ang mga remnants na pinanggalingan ng nagdaang kometa na tinatawag nating Halley's Comet. Tulad ng karaniwan, maaga nagabang dito ang mga miyembro ng UP Astronomical Society. Karamihan mula pagkabata pa lang ay may pagkahumaling na sa mga bulalakaw at sa mga bagay na makikita sa kalawakan. Curiosity na rin po. Simula pagkabata, hindi po ba nakakamangha na makakita ka ng bulalakaw na makikita mo sa sky? So hanggang ngayon, na-develop po yung curiosity na yun, tsaka wonder about astronomy. Hindi naman to frequent na nangyayari. And yung mga meteor shower, kasi iba-iba din yan. Merong maliwanag, may iba-iba ding kulay. So every meteor shower naman, depende rin sa mood. Wala rin daw masama sa paniniwala, kaya may ilang nakagisan ng mag-wish sa tuwing may dadaang bulalakaw. Banding ng panonood sa mga bulalakaw ng ilang magkakaibigan. Maganda po yan dahil yung paniniwala nila. Wala po itong masama. Pero ito po ay masasabi ko na ito po ay kada taon ay nangyayari. When you look up the sky, parang it reminds you that everyone is under the same sky. So parang yung thought na yun, romantic siya itself for me. Romantic ba ka mo? Ito ang paliwanag ng ilan sa mga nahuhumaling sa astronomy sa bagay na ito. Medyo romantic po kasi parang pag-ibig, minsan lang dumarating, di ba? Sa kasamaang palad, Igan, sa mga oras na ito ay medyo nagiging maulap ang ating papuwirin, pero huwag mawala ng pag-asa dahil pinakamarami nga ang inaasahang bulalakaw sa pagitan pa ng alas 2 hanggang alas 4 na madaling araw at mas mainam at mas romantic siyempre kung ikaw ay nasa mataas na lugar o di kay nasa tabing dagat. At live mula sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.